Welcome back sa panibagong video mga kaibigan, at Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Sa video na to mga kaibigan is mag-upgrade ako ng power station. So dadamihan ko yung mga battery niya, nagdagdag na rin ako ng switch sa kanya, ilaw, tsaka isa pang 12 volts na socket. At yung mga nabili ko na to, lalo na yung battery, sa Shopee ko lang po yan in-order. May mga voucher sila ngayong December at free shipping ako. At totoo naman, at mabilis silang dumating ngayong December kasi magbabakasyon nga. So mga kaibigan, itong 18650 na battery na lithium ion ay kay Shanshan Shop po. Sa Shanshan Shop ko binili. Okay kaibigan, welcome back sa ating video. So kung naalala niyo yung past video natin dito sa project na ginagawa nating recycle, ayan na po siya. So ano ba nagbago dito? Una sa lahat, ito naging dalawa na siya, instead na isa lang. Tsaka yung connector, yung wire connector dito kasi natatanggal to Kaya pakita ko lang sa inyo ha. Lang yung gamit ko mga kaibigan, no? XT60. So pamilyar naman ang lahat dito sa XT60, ano? So di ko muna to ginamitan kasi di naman yung magdidikit yan kahit matanggal yan, hindi naman magdidikit yan. Pero maganda pa rin kung insulated to, yung meron siyang tape, no? Kung kayo yung gagawa na ito, syempre lagyan nyo ng cover ito para sure. Tapos ito mga kaibigan, na mapapansin nyo, may ilaw siya dito. 12 volt lights po yan mga kaibigan. Tapos dalawang heavy duty na switch, isang fuse. Ang fuse na ito, gumagana na fuse na ito, ito at ito. Ito kasi gagawin ko na tong intake to. Dalagyan ko na siya ng black and diode para walang power tong law. Tapos ito, naka safety fuse yung output. Tapos ito rin, dalawang output, safety fuse. Yun mga kaibigan, ano. Tapos ito naman yung battery natin. Ayan, kompleto na siya. So bala ko maglagay pa rito ng isa pa, no? Kasi ito covered lang to ng mga 12 ampere mga kaibigan, ano. Hindi pa siya, kasi ano lang naman to mga kaibigan, 1.2 milliamperes ang isa. Bali kapag ampere siya, 1.2 ampere. Okay, so siyempre mga ano to mga 10 piraso. Okay, pumapatak kung susundin natin yung specs na 1200 mAh, so nasa 12,000 mAh siya. Ayan, tapos yung nako-consume na ano sa kanya, yung usable na capacity, siyempre bababa yun mga kaibigan, ano. Yan po yung wiring, magulo pa. So i-manage ko na lang to kapag final touch na. Hindi pa naman kasi ito yung pinaka final touch na ito, kaya sabog-sabog pa yung wire. Tsaka hindi ako gumamit ng red and black na wire. Same color pero may palatandaan ng positive and negative. I-explain ko yun sa susunod na video mga kaibigan. Tapos yung LBD natin, matagal na natin gamit yan. Ito ang purpose sa mga bago lang dito sa page na to. Ang purpose na ito is mag-cut off ng battery kapag 9.8, example ko na 9.8, tapos 12.6 yung ating battery. Syempre pag bumaba na yung voltage na ito, nandito na siya, automatic mag-switch off tong maliit na LED, patay ang relay. Yung battery hindi masisira, hindi siya tuloy-tuloy magdadrop ng hanggang 000. So mapipigilan yung pag overdrain sa kanya mga kaibigan. Yan po yung purpose ng
low voltage disconnect mga kaibigan, ano. Tapos ito yung fuse natin, no. Simple lang naman yung fuse eh. Ayun lang naman siya eh. Siyang sa taas eh, sa baba. Tapos syempre yung middle, yung vacuum po yun. Yung ito po kasi yun ibig ko sabing vacuum, hindi vacuum cleaner ah. Ito yung vacuum fuse, blow fuse ang tawag sa karamihan nito, pero vacuum fuse to eh. Ibig sabihin walang hangin to, simpleng tap lang ng short circuit, putol yan mga kaibigan, promise. Safe to, mas safe yung ganito eh. At meron naman sumunod dito mga kaibigan, yung mga breaker na automatic na konti lang, makatikim lang ng konting short circuit, agad mapapatay, no. So hindi ko yun ginamit dito, syempre malit lang naman to, saan ko ba ilalagay yung malaking breaker, no. Kaya ito yung fuse pala nito, hindi ko na mention na yung fuse para maputol siya, at least ano to, nasa 10 amps mga kaibigan, no. Ganun lang yun, no. Yung 10 amps, akala nyo ba ganyan lang yan tapos sabay putol? Hindi ah, ganyan lang yan, no. Yes, ganyan lang po siya. Ibig sabihin yung ito example, pag nag short circuit, pitik lang, patay na tong fuse. Po, ganun po ako kaselan sa mga ganito. Kasi nga po, kahit sabihin natin battery lang to, makakasunog ng bahay ito. Kaya importante, yung load natin dito dapat magmamatch dito. Okay? Hindi natin, okay, sabihin na natin 200 watts. Tapos umiinit na pala yung battery. Tapos walang ginagawa ito. Yun, doon tayo magkakaproblema. Dapat, kung 200 watts ito, yung maximum na load mo is 200 watts, at least man lang mga 205 watts. Opo, ganun po yun, opo, ganun po yun. Para pag sumobra na yung hatak dito, makaramdam na ng 205 yung battery natin, ito po ay automatic nang magka-cut off. So replacement ka ng fuse. Kasi yung mga ganitong vacuum fuse, kahit walang short circuit, yung kanina pinapakitong ganyan-ganyan, yung negative positive nagsasalubong, automatic putol kahit anong fuse. Kahit anong fuse naman ganun eh. Ito kasing vacuum fuse, maramdaman lang niya sa circuit niya, parang sobra-sobra yung hatak niya, basta yung ampere niya is tama para makapagputol. Yun po yung trabaho nitong vacuum fuse na to, o yung glass blow fuse, no? So yung sa mga fuse ng sasakyan, hindi po siya ganun. Kailangan may negative and positive magganon, magsalubong para maputol po yun. Okay? Okay. Ganun din yun sa mga motor eh. Yung alam mo yung fuse ng sasakyan, pinaliit lang ng ganyan. Yun po yung sa motor. Ganun din po siya. Line fuse po yun yung tawag dun, ha. Line fuse, no. So, ang line fuse is magtap lang ng ganyan na negative positive na ganyan lang, putol. Okay? Ang vacuum fuse, sa load siya nakabase, sa load. Kunwari, itong battery mo is 100 watts, tapos nag-load ka rito nagsaksak ka ng 200 watts dito na 12 volts, automatic to, putol to mga kaibigan. Depende na lang kung itutumbas nyo rin dito. So delikado yun, dapat makaramdam man siya ng overload, putol to mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan, at salamat.